Ganito yung ginagawa ko kapag three colors yung flower natin. So, yung round base natin is ganito yung ginagawa ko. Hindi ko na pinuputol yung yarn para wala nang maraming idudugtong, iwi-weave na tails. So, ito mag-change na ako ng color. Ayan. Papasok ko na lang yung buong dito yarn para mag-lock siya. Ayan, isusuot lang natin yung buong yarn dito. So, pag sinabing buong yarn, pati itong, ayan, all of it. And naano ko pa naman to na ayan, so para malak siya. Kasi hindi na natin siya puputulin. Ganyan. Tapos magko-connect na lang ulit tayo ng another yarn, yung different color ulit. Mag-slip knot tayo para hindi siya makalas. And then i-attach natin siya dito. So outer loop lang yung paglalagyan natin ng double crochet. So kunin natin si knot, connect na natin siya. So chain 2 tayo. Chain 2, tapos doon sa same stitch or loop lang, gawa tayo ng mag-increase tayo, dalawang double crochet. Tago na natin yung tail. Ayan. So yung chain 2 consider as first double crochet and then followed by increase. So 3 stitches na yun nandyan. Sa susunod na stitch, 1 double crochet, 1 double crochet. So, ganito ang itsura niya. Tapos, itutuloy na natin yan sa paggawa ng petals. So, may tutorial naman na ako na sa aking YouTube channel kung paano yung pattern and bilang. So, dito mag-i-start ako sa gitna. Dalhin lang natin tong yarn dito sa pinakang first round. So, do sa inner loops na natira, dyan tayo gagawa ng petals. So, kunin natin si yarn, dalhin natin dito, sungkitin lang natin yan dyan. Ayan. Alalay lang dapat yung tension do sa tumawid na yarn. Ayan, yung tumawid na yarn, wag masyadong hipitan, okay? Kasi para hindi masira yung round base natin. So, pagkatapos yan, dyan na tayo gagawa ng double crochet. Ayan. Visit lang po kayo sa akin YouTube channel at buo na po ang tutorial ng rose coin purse ko doon. So, ganyan lang yon.